Hi guys, it's another day gala going to Quezon Province. And actually, this is not new na pupuntahan namin because usually talaga dito kami pumupunta. Every time tatambay, mag-unwind, magpapahangin, or magre-relax lang kami sa Mahou ni Sherwin. And actually, ito ang spot na pupuntahan namin is usually na pinupuntahan ni Sherwin even bago maging kami pa before kasama niya yung mga kaibigan niya. And now that ako na nga yung usual niyang kasama, so shinare niya sa akin tong idea na to. The first time sinama niya ako dito is nagpapakaramdaman pa kami ng mga feelings namin, alam niya na. And honestly, hindi ko masyado na-appreciate yung environment na pinuntahan namin that time kasi nga alam niya na kinikilig pa ang person. And syempre, ang focus natin that time is si Sherwin dahil nga alam niya na iba ang kilig ng ante nga pinakilala na sa magulang, pinakilala pa sa tropa, 'di ba? So paano kakalma ang kilig, 'di ba? Pero honestly, alam ko namang hindi lahat ng tao is ganun. Like, kung pinakilala ka, pwede mo nang pagbatayan na may something na sa inyo or may mutual understanding na kayo. But for my case kasi, since sacred talaga sa akin magpakilala and ever since wala pa talaga ako nagpapakilala sa amin na legally talaga na naihaharap sa buong family ko na karelasyon ko. So, para sa akin, sobrang sacred ng mga ganung cases. Kaya iba ang kilig ng ante niya. Maaaring sa iba, mababaw na reason. Maaaring sa iba, madali lang gawin yung magpakilala ng kung sino-sino. But for my case, sobrang sinecured ko na yung ipapakilala ko talaga is yun na. And ayoko rin kasi talagang dumating sa point na merong mako-compare yung family ko na history from my past versus kay Sherwin kasi nga alam niyo na I really wanted to protect both my relationship with my family and of course to the person na kung sino man yung pinili ko, which is si Sherwin. And kaya sobrang sacred para sa akin ang pagpapakilala sa family. Hindi siya yung tipong casual lang na, uy, meet my parents. Hindi siya simpleng dinner, simpleng picture, o simpleng pagpapunta sa bahay. Para kasi sa akin, kapag pinakilala mo yung tao sa pamilya mo, parang hinahayaan mo siyang makita yung pinakatotoong version mo. Yung ikaw na hindi curated, hindi filtered, hindi yung version mo na sanay makita ng ibang tao sa social media, sa trabaho o sa labas, kundi yung ikaw na kilala ng pamilya mo simula pa noon. Yung ikaw bago ka pa matutong magtago ng nararamdaman, bago ka pa matutong magsabing, okay lang ako kahit hindi naman talaga, bago ka pa masaktan ng paulit-ulit kaya natuto ka pang magpanggap na strong ka palagi. Kasi pamilya mo yung nakakakita sa'yo nung wala ka pang napapatunayan, nung awkward ka pa, nung emotional ka pa sa maliliit na bagay, nung umiiyak ka pa dahil simpleng heartbreak or disappointment. Sila yung nakakakita ng lahat ng phases mo. Yung magulo ka, masaya ka, ambitious ka, nawawala ka at nasasaktan ka. Kaya para sa akin, sobrang big deal kapag may pinapakilala ko sa kanila. Hindi dahil kailangan ng approval nila para magmahal ako, pero dahil gusto ko makita ng pamilya ko yung taong nagpapasaya sa akin, yung taong dahilan kung bakit dumaan ulit yung araw ko, yung taong gusto kong ikwento kahit hindi na nila tinatanong. At aminin man natin o hindi, iba yung feeling kapag pinapasok mo yung tao sa mundo ng pamilya mo. Kasi doon mo makikita kung paano siya makitungo kapag wala ng impress-impress. Kapag ordinaryong moments na lang, kapag maingay yung bahay, kapag sabay-sabay nagsasalita lahat sa pagkainan, kapag may simpleng kwentuhan lang pero ramdam mo kung sino yung may genuine na respeto at sincerity. At minsan doon ka pa rin pinakakinakabahan kasi hindi lang naman ikaw yung nagiging vulnerable, pati yung pamilya mo. Parang sinasabi mo na rin sa kanila na ito yung taong gusto kong pagkatiwalaan. Ito yung taong sana hindi ako saktan. Ito yung taong gusto kong makita ninyo sa future ko. Kaya masakit minsan kapag hindi nag-workout yung relasyon after mong ipakilala sa pamilya. Kasi hindi lang yung relasyon yung nawawala pati yung imagine moments, yung mga future memories na iniisip mo na sana kasama siya. Yung simpleng thought na sana siya yung kasama natin tuwing holidays, sana siya yung makasama natin sa family trips, sana siya yung tatawaging anak ni na mama at papa balang araw. Kaya hindi ako basta-basta nagpapakilala, hindi rin dahil mahirap akong pakisamahan, hindi dahil malihim ako, pero dahil ayokong gawing temporary visitor yung taong sa lugar na sobrang importante para sa akin. Naniniwala kasi ako na kapag dinala mo yung tao sa pamilya mo, ibig sabihin seryoso ka na sa intensyon mo. Hindi man sigurado ang future, pero sigurado kang gusto mong subukang kasama siya. At honestly, sobrang rare na ngayon yung mga ganong klase ng sincerity. Din sa panahon ngayon, ang dali nang sabihin na I love you, pero ang hirap pumarap ng taong handang ipakilala ka sa mga taong pinakamahalaga sa buhay nila. Madali magpakilig online, madali mag-post, madali gumawa ng sweet captions, pero ibang level yung ipapasok ka niya sa totoong buhay niya, sa pamilya niya, sa comfort zone niya, sa mundong hindi niya basta pinapakilala lahat. Kasi doon mo lang marirealize na hindi ka lang palabas sa kalandian, hindi ka lang temporary happiness, hindi ka lang pampalipas oras. Ikaw yung taong gusto niya makilala ng mga taong mahal niya. At para sa akin, sobrang lalim nun. Kasi pamilya natin yung unang naging witness ng buhay natin. Sila yung una nakakita ng pain natin, ng failures natin, ng insecurities natin, and ang lahat ng dahilan kung bakit minsan takot tayo magmahal muli. Kaya kapag may taong willing na dalhin ka sa kanila, ibig sabihin gusto mong maging bahagi siya ng healing mo, growth mo at future mo. At alam mo yung isa sa pinaka nakaka-touch doon, kapag nakita mong komportable yung pamilya mo sa kanya, yung tipong natural lang yung tawanan nila. Parang matagal na siyang kilala,
parang hindi pilit yung presence niya sa bahay. Kasi minsan do'n mo mararamdaman yung tahimik na klase ng pagmamahal. Hindi yung maingay, hindi yung puro grand gestures, kundi yung klase ng pagmamahal na parang home. Yung hindi mo kailangang magpanggap, yung kaya mong huminga ng maluwag, yung pakiramdam mo na hindi mo kailangang bantayan bawat galaw mo para lang tanggapin ka. At siguro kaya rin ako naniniwalang sobrang sacred nun kasi hindi lahat nabibigyan ng access sa pinaka-soft na parts natin. May mga taong makikilala tayo sa masayang version natin. May mga taong mamahalin tayo kapag okay tayo. Pero sobrang bihira nung taong kaya mong dalhin sa pamilya mo at sabihin, ito ako, ito yung pinanggalingan ko, ito yung mga taong humubog sa akin, at sana ikaw yung taong gusto kong makasama habang buhay. Kaya kung may taong pinakilala ka na sa pamilya mo, please don't take that lightly kasi malamang bago niya ginawa yon, ilang beses muna niyang tinanong yung sarili niya kung safe bang ibigay sa'yo yung part na yon ng buhay niya. At kung may tao man nagdala sa'yo sa tahanan nila, pinakilala ka sa mama nila, sa papa nila, maging sa mga kapatid nila, please understand na hindi lang pagpasok sa bahay nila yung ginawa sa'yo, kundi pinapasok ka din nila sa puso nila. At para sa akin, isa yun sa pinakamalalim na paraan ng pagsasabing, mahal kita at sana kapag iniisip ko yung future, ikaw pa rin yung gusto kong kasama. And by the way, after a long day, ayan, nandito na kami sa aming kakainan dahil magla-lunch na rin kami sa Princess Diana. So, ito yung aming kakainan for today. One thing na sobrang gustong-gusto namin about dito is sobrang spacious ng lugar and talagang makakakain ka ng maayos and mahangin. Alam mo yun, makikita mo talaga yung view. So, ito nga pala yung updated menu price nila as of May 2026. So, ang madalas na kinakain talaga namin dito ay ang kanilang bulalo and at the same time ang dinakdakan. At dahil dalawa nga lang din kami kakain, so dinakdakan na nga lang din yung in-order namin dahil may free na nga din tong soup na kasama na bulalo. And habang inaantay nga namin yung order namin, grabe nalilibang pa nga rin kami dyan dahil meron nga din silang panibagong aso na naman dito. Ayan, sobrang cute niyan. And ito yung pinakamatagal ng aso dyan. Tignan nyo, nakangalabi talaga siya kapag may pagkain. Bali, itong aso na to, may pictures nga pala si Sherwin dito nung bata pa tong aso na to kasi nga ang tagal na talaga niya pumupunta rito. So, finally dumating na rin ang aming order na dinakdakan. And ayun nga, up until now, nagbabaon pa rin talaga kami every time nagre-rides kami ni Sherwin. So, hindi na kami umorder dyan ng kanin. And yung libre nga palang sabaw ng bulalo, ayan siya. Dyan sa parang maliit na takorina yan. Ayan. Tapos after niya, nung naubos lang din namin yan, humingi lang din kami. Pero syempre, para hindi nakakahiya, bumili kami ng isang extra rice. Habang nagre-refill nga si Sherwin ng bulalo soup sa mga lagayan namin, ayan, sobrang hindi ko na mapigilan yung sarili ko na matakam kasi nga, grabe, sobrang ito, binabalik-balikan talaga namin itong dinakdakan at yung bulalo. So, before we eat, syempre, we prayed na rin also. Nagpapasalamat sa biyaya na meron kami for today na food and at the same time, pag-guide para sa aming pag-uwi. And finally, literal na makakakain na talaga. Ayan, kanya-kanyang kainan na. Kita nyo naman kung gaano karami yung baon namin kanin. Ayan, sapat na. Actually, dalawa yung baunan na yan. Yung isa dyan, mas maliit lang. So, yung maliit na lagay ng kanin, yun yung sa akin. And yung malaki, yun yung kay Sherwin. Tignan mo, sa sobrang sarap, pati yung langaw, gusto rin makihati. Oh, grabe yan, parang gusto ko pa mag-isa pa, pero ang sakit kasi nasa batok yan, kaya tama na. And after nga namin kumain, bali nagpahinga lang kami ng isang oras, since meron din nga palang wifi yung lugar na pinuntahan namin, kasi nga walang signal doon. So, hindi ka makakaramdam ng pagka-boring habang nagpapahinga talaga. At along the way, nung pauwi na kami, meron kami nakitang view. So, ayan, nag-stop kami para mag-pictures and mag-video. Sobrang ganda ng lugar na to. And ngayon lang namin ulit na-ispatan. So, ayun. Umalis na din kami agad after namin mag-take ng pictures and video para nga hindi kami masyadong gabihin. And alam niyo ba, yung mga gantong spot, like yung pagtama ng araw, grabe, sobrang natutulala ako pag mga gantong view. Alam mo yung kahit na usual na siyang nakikita ko sa mata ko, iba pa rin talaga. Ito pala yung sinasabi lagi ni Sherwin sa akin. Sobrang saya niya, like kahit paulit-ulit niyang binabalikan. Kasi before I used to think na pag napuntahan ko na yung lugar, parang ayoko na siyang balikan. Like, hindi dahil ayoko na nadala ako, but of course, kaya ayoko lang balikan kasi gusto ko mag-focus dun sa mga hindi pa napupuntahan. But alam nyo, ito rin pala yung kagandahan, no? Kahit balikan mo yung isang bagay, dun ko naintindihan yung sinasabi niya. No, once nagagandahan ka talaga dun sa pinupuntahan mo, na-enjoy mo, sobrang mahal mo yung ginagawa mo, hindi alintana kahit paulit-ulit mo tong balikan or paulit-ulit mo tong ma-experience. So don't forget to follow for more updates.